What's up guys? Kumusta? And welcome sa aking kauna-unahang video sa aking channel. At dahil papalapit na naman ang panahon ng undas, ating pag-uusapan kung ano nga ba ang mga 6 na bagay na karaniwang ginagawa ng mga Pilipino tuwing panahon ng undas. So tara, simulan na natin. First things first, ano nga ba ang undas? Ang sait ng undas ay mula sa tradisyon ng mga Pilipino na ginugunita tuwing November 1 at 2. Sa November 1, ipinagdiriwang natin ang All Saints Day o araw na lahat ng mga santo. At sa November 2 naman, ang All Souls Day o araw ng mga kaluluwa. Ito ay panahon ng pag-alaala, pananalangin at pagbibigay galang sa ating mga namayapa na. So guys, narito na ang 6 na bagay na karaniwang ginagawa ng mga Pilipino tuwing panahon ng undas. Number 1. Ang pinaka-common na ginagawa ng mga Pilipino tuwing panahon ng undas ay ang pagbisita sa sementeryo. Dito ay nagsasama-sama ang pamilya at pumupunta sa sementeryo para dalawin ang puntod ng kanilang mahal sa buhay na namayapa na. Number 2. Anong gagawin kapag pagkatapos ng mahanap ang puntod ng inyong mahal nyo sa buhay na namayapa na? Siyempre, alay na ito ng kandila o pagitirik ng kandila at bulaklak. Sabi dito, simbolo ito ng pag-ibig at pag-alaala natin sa mga yumao na namayapa na. Kapag nagsindi at nagtirik ka ng kandila, parang dasal na rin ito para sa kanila. At kung sakali man na hindi kayo pumunta ng sementeryo dahil emergency or other things or siguro para maiwasan yung dami ng tao, ang ginagawa nila is nagtitirik sila ng kandila sa paligid ng kanilang bahay. Para gagawin nila is mag-alay ng dasal sa mga yumao nating mahal nating sa buhay na namayapa na. Number 3, ang pag-aalay ng dasal sa mga yumaong namayapa na at pagkakaroon ng banal na misa. Isa sa pinakamahalagang gawain tuwing undas, lalo na sa mga kapatid nating Katoliko-Kristiyano, ang pagdarasal para sa mga yumao na namayapa na at pagsasagawa ng misa. Maraming pamilya ang nagrosaryo sa sementeryo. At yung iba naman ay nagpapamisa para sa kaligtasan ng kaluluwa ng kanilang mahal sa buhay. Pang-4, number 4. Family reunion vibes. Yes, undas is also a time na makakita-kita ang buong pamilya. Para na rin mini reunion kasi minsan dito lang talaga nagsasama-sama ang lahat. Siyempre, kasama din yung mga family members na inaalala ang buhay ng iyong mahal sa buhay na namayapa na. Number 5, ang ating panglima sa ating listahan, siyempre, hindi mawawala ang kainan. Dahil Pinoy tayo, hindi mawawala ang pagkain. May pagkakataon naman talaga na pag panahon ng undas, nagdadala sila ng mga baon o mga pagkain sa sementeryo na minsan din ay parang nagpipiknik lang tayo. At habang kumakain, nagkasalo-salo tayo sa pagkain, ay nagkwekwentuhan tayo tungkol sa buhay ng mahal sa buhay na namayapa na. Ang panghuli sa ating listahan ay ang Parade of Saints and Angels. Sa ilang lugar, lalo na sa simbahan at paaralan, pinapasuot ang mga bata ng costume ng mga santo at anghel. Diba ang cute at meaningful nito? Dahil tinuturo sa mga kabataan na gawing inspirasyon ang kabanalan ng mga santo imbis na Halloween costumes lang. So ayun guys, ang undas ay hindi lang basta tradisyon. Ito ay panahon ng paggunita, pagmamahal, at panalangin para sa mga yumaong mahal nating sa buhay. Sa 6 na bagay na ito na aking nabanggit kanina,
pinapakita natin ang ating pananampalataya at kultura. So, that's it sa ating video for today. Sana nagustuhan itong video ito and I hope na marami kayong nalaman tungkol dito. Hanggang sa susunod at abangan nyo pa yung mga i-uploads ko na ilalabas ko about anything and everything under the sun. Maraming salamat. Ako po si Jeto Nadalo Caballes na nagsasabing isang makabuluhan at makahulugang All Saints Day at All Souls Day sa ating lahat. Bye-bye!